Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po, maya pa abak po, kembalang metong. Ang po pureng manalbe keng maka-online. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good day sa buong mundo. At sabi nga po ng salita ng Diyos, nagagalak ako, masayang masaya ako, nang sabihin sa akin, tara, tayo na, gising ka na, tumayo ka na. Magsamba na tayo, punta na tayo sa bahay ng ating Panginoon. Sino po ang nakaranas? Ay yung kagalakan po na pag pumunta po tayo dito sa bahay, sambahan ng ating Panginoon, galak na galak tayo. Pangalawa po, gusto ko pong batiin ang aking dating girlfriend po, ngayon po ay aking asawa na, nag-iisa, at biniyayaan po kami ng 3 anak ng Diyos. Through her, ang aking misis po, si Bess. Ma, talakad ka ba? Ka nga kilala. Ayan po ang aking misis. Happy birthday. I love you. Napakasarap po na naglilingkod sa ating Panginoon na kasama po natin ang ating pamilya. Wala pong material na bagay na pwedeng ipalit dito. Nasabi po nga ni Pastor Manny, kung meron po tayong dapat ipamana sa ating mga anak, walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos po, lumipas na ang lahat, pero ang kanyang salita nanatili pa rin hanggang ngayon. At hindi po maliligaw ang ating mga anak. Kaya nga po sa umagang ito, napakabilis po ng araw, ng panahon. April na po tayo. Unang linggo po ng April. At sino pong nabibless doon sa mga series ng mga topic po natin o messages po natin? Nakaka-bless po, Lagi pong akma sa mga sitwasyon na nangyayari po sa atin. Ganito po kabuti ang Diyos sa bawat isa't isa sa atin. At ngayon po, month of April, ang ating pong tatalakayin ay patungkol po sa power of His love. Ang kapangyarihan, power we have in Jesus. Ang kapangyarihan na meron po tayo kay Jesus. Iba po ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa mga pangalan po natin. Ngayon po, ang mga pangalan na naibibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak ay napakahaba. Kaya po, umaangal o nagrereklamo ang mga bata. Eyo po pakakabarin lagyuda. Mamili na kayo mo pong makuyad, pero meaningful ya po. Kumakayo kaya yung Bible names. Amen po. Aliwa itang bala mo burimeng pasak sumikat yung anak mo, pero yung anak mo po susulat niya, at makanya yung binyan ng lagyong mako, tatang ko. Po, napanood ba ninyo yung nandoon sa sa YouTube ba yun, o sa Facebook, yung nagsawa yung bata, umiiyak. Dahil napakahaba nga naman ang pangalan niya, magbigay po kayo ng pangalan, yung merong kahulugan talaga. Kaya nga po, power we have in Jesus. Power of His Word. Kaya nga, lagi po nating naririnig yung kasabihan na ang utos ng hari ay hindi mababali. Utos po. Tao pa lang po yan. Yung hari, tao pa lang po. Hindi pa siya, super, human. Tao pa lang siya. Pero, pag nagsalita po siya, hindi na pwedeng baliin. Ang ibig sabihin, sundin mo. Kahit na anong mangyari. Yan po salita ng tao. Sabi naman po ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 18, verse 21, the tongue has the power of life and death. Ang ating pong dila, ang ating bibig, kung ano po ang ating binitawan o sinalita, sinabi, ito po
Either po na kamatayan yan o buhay yan. O nagpapalakas ng loob ng isang tao o sisirain mo yung personality ng tao. Ganyan po katindi ang mga salita na lumalabas po sa bibig po natin. Sa Numbers chapter 14:28, ang sabi po ng Diyos, as surely as I live, sabi po ng Diyos, declares the Lord, I will do to you the very things I heard of you. Dahil po masyadong mareklamo ang mga Israelita kung ano-ano po yung mga sinasabi nila. Ano po, narinig lahat ng Diyos yan. Kaya tayo po, bago tayo magsalita, magbiting, lalo na kapag mainit yung ulo po natin, huminto muna po tayo. Zip. Ano po, isipir mo muna yung bibig mo. Tumalikod ka muna, huminga ka ng malalim. Tawagin mo ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, kayang-kaya niyang pakalmahin yung katawan mo. Kayang-kaya niya na yung bibig po natin, yung dila po natin, na ang lalabas dyan ay mga salita po na nakapagbibigay po ng buhay. Ganyan po ka-powerful ang salita ng lumalabas na salita sa atin. Pero meron pong mas higit na mas makapangyarihan sa salita po natin, walang iba kung hindi ang salita ng ating Diyos. Tayo pong lahat ay naririto dahil sa salita ng Diyos na narinig po ng bawat isa't isa po sa atin. Kaya nga po, ano ang sabi ng John chapter 1, verse 1 up to 5? Ang sabi po dito sa verse 1, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. Verse 3, God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Verse 4, the Word gave life to everything that was created, and His life brought light to everyone. Verse 5, the light shines in the darkness, and the darkness can never extinguish it. Tayo po'y sumandaling yumukot manalangin. Ama, maraming salamat po muli na binigyan mo na naman kami, pinaranas mo na naman po sa amin, Panginoon Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig, ang buhay na pag-asa, ang panibagong buhay na pagkagising namin, Panginoon, ay naranasan na po namin, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga blessings, mga pagpapala na ipinagkaloob po ninyo sa amin, Panginoon. Magmula sa pinansyal na pangangailangan po namin, material na bagay, kalakasang physical, kalakasang, Panginoon Diyos, kagalingang physical, at lalong-lalo na, Panginoon, yung kalakasang spiritual po, Panginoon Diyos. Salamat din po sa kapayapaan, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita, sa iyong paggabay sa bawat isa't isa po sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon, sa buhay at makapangyarihan mong salita na nagbibigay po ng buhay sa bawat isa't isa sa amin, Panginoon. At kung paano pinapaalala mo po sa amin kung gaano mo kami kamahal, Panginoon Diyos. Panginoon, sa umaga pong ito, dalangin ko po na kung sino man po yung may kapagalan, meron pong mga problema, merong mga pagsubok na pinagdaraanan sa kanilang mga buhay, in the mighty name of Jesus. Lord, ang sabi mo sa iyong mga salita, lumapit kami sa iyo, pumunta kami sa iyo, at ibigay namin itong mga kabigatan na ito, dahil ang iyong pamatok ay magaan, Panginoon Diyos. At alam po namin na ang bawat katanungan, problema, pagsubok, pag dinulog po namin sa inyo, Panginoon Diyos, meron pong tiyak na kasagutan. Lord, maraming salamat po. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito, lahat ng mga nakakarinig ng aking boses, ng boses mo, ng salita mo, Panginoon Diyos. Panginoon, buksan po nila ang kanilang mga puso't isipan, Panginoon,
Lord, kayo po ang magbukas sa kanilang physical na mata at spiritual na mata, Panginoon Diyos, upang ang lahat ng aming, Panginoon Diyos, pag-uusapan, lalong-lalo na ang mga salita mo, Panginoon, ito po ay tumimo sa kanilang mga puso't isipan, Panginoon. Maitatak, Panginoon Diyos. Maunawaan po nila, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Salamat din po, Panginoon Diyos, sa kaluluwa na pinadala mo dito, ang aming bisita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na maranasan niya po yung dakila mo, yung unconditional love mo sa Kanya at hindi aksidente, Panginoon Diyos, na siya po ay naririto dahil mahal na mahal mo siya, Panginoon Diyos. Panginoon, maraming salamat po. Lukuban mo po ako sa iyong banal at makapangyarihan na dugo, Panginoon. Empowered me. Thank you for empowering me, Lord. Thank you for anointing me, Lord. Lord, yung salita mo ang siyang magiging salita ko po, Panginoon. Ang pangalan mo lang ang aking itataas sa likuran ng pulpitong ito. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. Sa iyo pa rin po namin ibinibigay ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ang sabi po ng John chapter 1, verse 1, in the beginning, the Word already existed. The Word already existed. The Word was with God. And the Word was God. Kung bilang pong ordinaryong tao, sa atin po, yung kalagayan po natin ngayon, napakarami po na gusto nilang unawain o ipaliwanag. Ano po, ito bang word na ito? Word was with God. Yung salita, sabi po dyan, ano po? Kasama ng Diyos. Ano pa po? And the word was with God. At ang salita ay Diyos. Sino ho ba yung tinutukoy na salita dito? Si Jesus. Alam po ninyo, kahit magpakadalubhasa ka sa Biblia, hindi po natin kailanman maipapaliwanag o matatarok ang pagka-Diyos ng Diyos. It is a mystery. Lagi po ninyo naririnig sa akin, kapag naipaliwanag mo ang pagka-Diyos ng Diyos, ikaw ang lumalang sa Diyos. O nauna ka pa sa Diyos. Tama po ba? Kaya walang pwede, ano po, na ipaliwanag niya ng 100% yung pagka-Diyos ng Diyos. That is a mystery. Kaya nga po, dito pa lang, ipinapaliwanag na ni Juan, in the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. He existed in the beginning with God. Nariyan na po ang salita. Kaya nga po, nung nilalang ng Diyos ang buong sanglibutan, ano po ang ginamit niya? Yung word. That is, ano po, ganyan po ka-powerful ang salita ng Diyos. Hindi ho kayo namamangha. Sinabi lang niya, let there be heaven, sky, ano po, land, fish, ano po, yung dagat. Nagkaroon po yan. That is how powerful yung word ng Diyos. Kung tayo po, pag nagsalita tayo sa ating kapwa, na ang masasakit, ano po, nasisira yung kalooban ng kausap po natin, how much more ang salita ng Diyos na pwedeng magbago sa bawat isa't isa sa atin. Yan po yung salita. Ano po? Kaya nga, si Jesus po ang tinutukoy dito. And nothing was created except through Him. The Word gave life to everything that was created. Yung salitang yan po yung nagbigay buhay sa bawat, ano po, sa lahat ng bagay na nalikha. Makapangyarihan po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, sabi dito, and His life brought light to everyone. Yung sinasabi pong His life, ito po yung sa Greek, yung Zoe. Ano po, ito po yung buhay ng Diyos. Tingnan po ninyo,
noong pong nakilala natin ang ating Panginoon, ano pong klaseng buhay meron tayo? Kakaiba po doon sa lumang buhay po natin. Alam po ninyo yung 2 Corinthians 5:17? Therefore, if anyone who is in Christ, he is a new creation. Doon po nagkaroon tayo ng panibagong buhay. Yung buhay na nagmula sa ating Panginoon. Kaya kakaiba po yan. Ano po, iba yung kagalakan. Iba yung daladala sa iyong buong pagkatao. Kaya nga po dito, ano pa yung sabi niya? The light shines in the darkness. Nasa kadiliman po tayo dati. Pero nung makilala natin ang ating Panginoong Jesus, nung marinig po natin yung kanyang salita, nagbigay po ito ng kaliwanagan sa ating buhay. Naunawaan natin kung sino si Jesus sa buhay po natin. Ano yung kanyang naibibigay? Ano yung mga benefits? Ano yung nangyari sa buhay po natin? Kayo po ang pwedeng magsabi niyan. The light shines in the darkness and the darkness can never extinguish it. Ilang libo na hubang sinusunog o gustong i-delete o burahin sa mundo ang Bible, ang salita ng Diyos. Ilang libo na huba na binalak nila kahit na si Satanas, kontrahin niya, sirain niya ang salita ng Diyos. Nangyari ho ba? Nabura ho ba nila? Nasunog ba nila? Nawala ba ito sa mundo? Hindi po. Ito yung pinakamakapangyarihan na salita ng Diyos. Kaya nga po alam ninyo, ang Bible po, hindi po dapat itinatabi, inilalagay sa isang sulok at naaalikubukan. Dapat po niyayakap natin ito eh. Dapat talagang binibigyan natin ng importansya. Kung ang sabi po diyan, sabi, and His life brought life to everyone. The light shines in the darkness. Kapag nandun ka sa kadiliman, ano po, basahin mo ito, magbibigay ng kaliwanagan sa iyo. Maliliwanagan ang kaisipan mo. This is the power. Yung sinasabing word na si Jesus. Kaya nga po, ano pa ang sabi? Tatalon po tayo doon sa verse 14 ng John chapter 1. So the Word became human and made His home among us. Sa ibang salin, and the Word became flesh. Ano po siya? Naging tao. Ano po? Yung Word naging tao. Sino po yun? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. And made His home among us. At siya po ay nanirahan dito sa lupa. Nakasama noong unang mga disipulo, mga tao, nakita po nila. Ano po? Yan po yung salita. Tignan po ninyo yung pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Hindi lang niya po binigay yung word, kung hindi talagang gusto niya, ipadama niya. Ipakita niya yung pagmamahal niya. Na itong word na ito na nagkatawang tao, makakasama mo at siya yung nagsasalita doon sa salita ng Diyos, ng Ama. That is how powerful ang salita po na pinag-aaralan po natin. Kaya nga, ano sabi niya? He was full of unfailing love and faithfulness, and we have seen His glory, the glory of the Father's one and only. Si Jesus po is the spoken word in the beginning. Sa John chapter 1. Ano po? Siya po yung sinasabi, yung sinabing salita. Si Jesus po yan. Jesus is the living word. Kaya nga po nabuhay siya, nakasama po natin. O yung mga nauna pong mga disipulo, mga naunang tao. Nagkatawang tao po siya.
And Jesus is the written word. Ito po yun. Ang salita. Ang Biblia. Naunawaan po natin. Jesus is the spoken word. Jesus is the living word. Jesus is the written word. Marami pong tao, yung pong kaisipan nila, kapag sinasabi po, salita na yan ng ginuyan, in Biblia, sulat tao. Opo, sulat po ng tao. Pero yung mga tao na yon, hindi po nanggaling sa kanila mismo ang mga naisulat po nila dito. Kung hindi po sila ay kinasihan ng banal na Espiritu. Pinangunahan po sila ng banal na Espiritu para isulat nila. Dinictate, kung sa salita po natin, idinikta ng banal na Espiritu ang mga salita niya dito sa mga author, doon sa mga sumulat ng 66 books ng Bible na ito. At kanino naman po ninyo gustong ipasulat ng banal na Espiritu o ng Diyos ang salita niya? Sa unggoy? Sa baboy? Sa aso? Natural. Tao ang gagamitin niya. Dahil ang tao, nilalang niya ito sa sarili niyang kamay. Ito po, tayo po yung pinaka-importante sa lahat ng kanyang mga nilalang. Kaya nga isinulat niya, ipinasulat niya, idinikta niya sa tao upang maisulat po ang kanyang mga salita. Upang tayo hanggang ngayon mababasa natin yung written word. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesus. Napakasarap po na pinagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, ito lang po yung aklat na nagkiklaim na buhay. Talagang buhay naman po. Hindi ba kapag binabasa natin, kapag discouraged ka na, kapag wala ka ng pag-asa, hindi ba nagbibigay sa iyo ng kalakasan, na i-encourage ka, yung buhay mo na pakislap-kislap niya mo po, hindi ba parang ano po yan, sasakyan na kokonti na lang yung gasolina niya. Pagkatapos, ingandar na, makanyanya mo po. Pero pag kinargahan mo yan, tatakbo na naman ng matuloy ng maayos. Hindi ba ganyan ang salita ng Diyos? Na nagbibigay ng kalakasan sa atin, nagbibigay ng buhay na pag-asa. Ito po yung salita ng Diyos. Kaya dapat mahalin natin ito At napakadali na po ngayon na magkaroon tayo ng access. Kung tinatamad kang nagbubukas ngayon ng Biblia, nandyan po sa cellphone po natin. Pero dapat paglabanan ninyo kapag sa cellphone. Dahil pag ginamit mo ang cellphone, napakarami po ang lumalabas dyan na yung laman mo, gustong-gusto niyang makita. Ma-out of focus ka na. Pero iba rin po yung nagbabasa. Pero pag sa cellphone, dyan mo makikita gaano ka-dedicated ka, yung sinseridad mo, yung commitment mo, na basahin mo ang salita ng Diyos sa cellphone mo, na kahit ano pa yung mag-pop up dyan, kahit na ano yung lumitaw dyan, hindi mo siya bibigyan ng pansin. Ganyan po natin nararanasan yung salita ng Diyos kung paano po nagiging maliwanag po sa atin. Kaya nga po ang aklat, ang Bible lang po ang nag-claim na ito ay buhay at wala na po. Alam po ninyo na ito po yung pinakamaraming aklat na naipoproduce po, na isusulat. Wala pa pong tumalo sa Bible. Bakit? Dahil buhay nga salita nga ng Diyos. Ganyan makapangyarihan. Huwag po nating ituring na ordinaryong aklat ang Bible. Mahalin po natin. Dahil dito po natin natutunan, naunawaan na si Jesus pala, mahal na mahal niya ang bawat isa't isa sa atin. 2,000 prophecies po. Accurately naganap at nagaganap po.
Yung nangyayari po sa atin sa kasalukuyan, kung babasahin mo ang Revelation, nandyan po lahat yan. Nangyayari po, kung sinulat ba ng tao ito, alam niya ba yung mangyayari ngayon? Hindi po. Limited po ang ating kaisipan bilang tao. Ang Diyos po, alam niya lahat. Kaya nga ano ang sabi niya? For I know the plans I have for you. Pinlano na po ng Diyos ang buhay po ng bawat isa't isa sa atin. Alam niya po na sa umagang ito nakaupo kayo dyan. At yung mga nakikinig sa online, alam niya rin po na kayo ay nakikinig at umiinom ng kape. Alam po ng Diyos yan. Nangyari na po yan. Naka-blueprint na po yan. Kaya nga po, wala tayong pwedeng itago sa Diyos. Ano po, lahat ng nakasulat dito ay totoo. May mga pilosopo po. Yung mga ginawa ba ni Judas? Ano po? Alam po ninyo, yung mga taong ganyan, yan po yung mga ginagamit ni Satanas. Hindi po kaisipan na nanggaling sa Diyos yun. Tandaan po ninyo. Gusto niya lang sirain yung salita ng Diyos. At wag po nating gawing biro o jokes kapag tayo po ay nagbibiro dahil ang salita po ng Diyos ay banal. Amen po ba? Sa Revelation chapter 19 verse 13, ang sabi po, He is dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. Sino po yung and His name? Sino po itong tinutukoy dito? And His name is the Word of God. Sino po yung tinutukoy dito? Si Jesus. Yan po yung kanyang isa sa mga pangalan po. The Word of God. Amen po ba? Kaya nga kapag nag-aaral po tayo, o lagi po nating ginagawa yung Joshua 1:8, nauunawaan po natin ngayon. Marami pong ipinapaunawa sa atin ng banal na Espiritu. Kapag binabasa po ninyo ang banal ang banal pong ang Holy Bible po, lagi po kayong humingi ng guidance, ng leading. Ano po, yung bang sabihin po ninyo sa panalangin ninyo, Lord, buksan po ninyo ang aking mata. Yung physical at yung spiritual na mata. Para pag binabasa ko, Lord, maunawaan ko po. Bigyan po niya ako ng wisdom, ng knowledge, ng understanding. Para lalo ko pang maunawaan ang salita mo. Dahil po kung bukas nga ang puso mo, ang kaisipan mo, pero sarado naman yung physical at spiritual na mata mo, hindi mo mauunawaan yan. Kaya marami pong nagbabasa na parang nagbasa lang sila ng comics o ng mga romances story. O kaya yung mga gera, yung mga pocketbook. Pero lagi po nating hingin, kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, hingin po natin na buksan po yung ating physical at spiritual na mata para lalo po nating maunawaan ang salita ng Diyos. Kapag bukas po yan, tumatagos po yan kaagad sa ating kaisipan, sa ating puso. Nauunawaan natin, ganito pala. Ito lang pong napag-aralan natin dito. Ano ang sabi niya? And His name is the Word of God. Baka ngayon lang po ninyo na nakita o nabasa at naunawaan. Ito pala yung isa sa pangalan ni Jesus, Word of God. Ito po yung sinasabi, ito po yung lagi ninyo naririnig sa likuran ng pulpitong ito, na dapat mag-aral po tayo, magmuni-muni tayo na salita ng Diyos. Yung Joshua 1:8, huwag ninyong kalilimutan. Kaya nga po, napakarami, ito po yung nagbibigay ng kaalaman, ng kayamanan, ng kaliwanagan sa atin, ang salita ng Diyos. Pagmasdan po ninyo, kapag ikaw po ay punong-puno ng salita ng Diyos, kahit na hindi ganon ang iyong napag-aralan, ang natapos mo, pero napakatalino mo, napakaganda ng mga salitang lumalabas sa bibig mo.
It gives encouragement. It gives life doon sa mga nakakarinig. That is how powerful po ang salita ng Diyos. Kaya nga po, una, gaano ba makapangyarihan ang salita ng Diyos? Ano ba yung naibibigay sa atin nito? Ang sabi po ng una nating tatalakayin, His Word is our light. Ang kanyang salita ay ang ating liwanag. Ang siyang liwanag po sa atin. Siyang nagbibigay liwanag sa atin. Paano po nagbigay ng liwanag ang salita ng Diyos sa atin? Kung hindi ho ba nagbigay ng liwanag ang salita ng Diyos sa inyo, sa atin, naririto ho ba tayo? Tama po ba? Kaya nga po naririto tayo, na unawaan natin, nabuksan po yung ating kaisipan, nagkaroon ng kaliwanagan doon sa mga itinuro po sa atin na hindi pala ayon sa salita ng Diyos. Yung pangalang Jesus, noon, binabanggit mo lang yan, sinasabi mo lang yan, nananalangin ka na kasama yung pangalang Jesus, pero hindi mo na uunawaan kung sino si Jesus. Kung ano yung kanyang pwedeng gawin sa buhay mo. Pero ngayon, naunawaan mo po yun. Nagbigay ng liwanag sa iyo. Nabuksan yung kaisipan mo. Kaya naririto po tayo. Kaya ano po ang sabi ng salita ng Diyos sa Psalms? Sabi po ng Psalms chapter 119 verse 105, sabi niya po, 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Bakit po sinabing your word is a lamp? Bakit ginamit po yung lampara dito? Dahil nung unang panahon po, wala pang kuryente. Wala pang power, walang electricity. Kaya nga, ang ginagamit po nila noon, kung nakakapanood kayo ng mga lumang mga pelikula po, hindi ba yung sulo, yung pong torch? Ano po? Torch. Pagkatapos po, kapag sabi po dito, your word is a lamp unto my feet. Sabi, pag nakataas po yan, nakababa po yan, ano po, nakikita mo ngayon kung ano yung mga daraanan mo, kung ano yung tatapakan mo. Kung ito ba ay maputik, mabato, o meron ng bangin dyan. Ano po? Kaya dito po, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kapag itinaas mo naman po yung sulo na yon, yung torch na yon, makikita mo po yung kapaligiran mo ngayon. Makikita mo kung ano yung nasa paligid mo. Bakit ganito po yung ginamit ni David? Para po maunawaan natin ngayon. Sa kanya, ito po yung naranasan niya. Kaya ito yung ipinasulat ng banal na Espiritu. Ito yung isulat mo para yung mga ordinaryong tao, tayo po, ay makuha po natin, maunawaan po natin ano ba ang salita ng Diyos sa buhay natin kapag ito ay nasa sa atin. Kaya sinabi dito, your word is a lamp to my feet. Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga problema, kasakitan sa buhay, kung gusto mo na o baka nalilisya ka na, humihiwalay ka na, nawawala ka na doon sa focus mo sa ating Panginoon. Pero kapag binasa mo ang salita ng Diyos, bumabalik ka uli. Nakikita mo ngayon, mali na pala yung aking tinatapakan, yung aking dinadaanan. Dapat naririto pala ako. Iyon ang salita ng Diyos. Mag-guide sa iyo. Magbibigay sa iyo ng tamang mga desisyon mo sa buhay mo. Amen po ba? Kaya marami po sa atin. Naririto po tayo sa tama. Yung salita ng Diyos. Hindi po religion, ang pangalan po ng mga religion natin, pangalan lang yan. Ang pinag-uusapan natin kung paano mo kilala yung relasyon mo sa Diyos. Ito po yung importante. Hindi yung pinangangalandakan mo yung pangalan ng bahay-sambahan mo. Pagkatapos, iba naman ang iyong ugali. Ang pinag-uusapan, relasyon. Ano
yung salita ng Diyos sa buhay mo? Ano na yung ginawa ng salita ng Diyos sa buhay mo? Ano na yung nangyayari sa iyong ngayon, sa kasalukuyan? Kaya nga po, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Sa Psalms 119, verse 130, magtataka kayo bakit 130 na yung verse? Dahil po ang Psalms ang siyang pinakamahaba o mayroong pinakamaraming chapters. Ano po? At verses po. Na ano? Sabi nga po dito, sa Psalms 119 verse 130, as people understand your word. As people understand your word. Kung ang mga tao, tayo, ay mauunawaan natin ang salita mo, it brings light to their lives. Ito po ay nagbibigay ng liwanag. Ini po mamiyaya pong sala. Kembalang metong kiyakatamo. Nanong klaseng sala? Sala bang makanyan? Yung liwanag ho ba na ibinibigay ng mga LED ilaw na ito? Kung yan po ay nagbibigay ng liwanag sa atin para makita natin ang bawat isa't isa at mabasa natin yung ating mga binabasa, higit po yung liwanag na sinasabi po ng salita ng Diyos. Ang liwanag po dito ay nung tanggapin mo si Kristo, makilala mo si Kristo. At nang habang pinag-aaralan mo ito, nagbibigay ng kaliwanagan sa iyo, ganito pala si Jesus. Kaluguran na ako palang ng Ginoo. Mahal pala ako ng Diyos. Bilang mga mananampalataya po, habang tumatagal tayo, dapat lalo po tayong lumalalim sa salita ng Diyos. Lalo po tayong nagiging matatag. Dapat nauunawaan po natin ang salita ng Diyos. Kaya nga po, habang tumatagal po tayo, noon hindi po natin alam ano ba ang tithes and offering. Ang tithes and offering, nagbibigay ka para yumaman ang mga pastor. Pero nagkaroon ng liwanag na unawaan mo, nung basahin mo, nung pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos. Hindi pala ganon. Yung palang kaisipan na yon ay galing sa demonyo. Ayaw ka lang niya na magbigay sa Diyos. Alam po ba ninyo ang tithes and offering? Ito po yung tanda na kung paano mo pinapakita na mahal mo ang Diyos, ino-honor mo siya doon sa lahat ng kanyang ipinagkakaloob sa bawat isa't isa sa atin. No bang nagbigay kayo ng tithes and offering ninyo? Kayo ho ba ay kinawawa ng Diyos? Kayo ba ay naghirap? Pero habang pinag-aaralan po ninyo natin ang salita ng Diyos na ang sinasabi, kapag ikaw ay nagbigay ng ikapo, ng offering mo, ng love offering mo, na may kagalakan sa puso mo, ano ang kaakibat nito? Hindi ba pagpapala? Hindi ba ang sabi ng salita ng Diyos sa Malakay? Bubuksan niya o nakabukas na po sa New Testament Covenant. Lagi nakabukas yan. Ang durangawan, ang bintana ng langit upang para maranasan mo yung blessing, yung pagpapala ng Diyos. Hindi lang po material na bagay ang pagpapala ng Diyos, kung hindi po yung katawan natin na malalakas, walang karamdaman. Yung hindi ka nagkukulang sa hapagkainan. Yung walang karamdaman ng mga anak po natin, ng mga pamilya natin. Yung meron kang magandang trabaho, yung pinagpapala ng Diyos ang iyong business. Naunawaan mo, nabuksan ngayon ang iyong kaisipan. At ngayon kapag nagbibigay ka, meron kang kagalakan. Masaya ka. Dahil nga, araw-araw pagkagising mo, meron kang panibagong buhay, panibagong pag-asa, buhay na pag-asa sa ating Panginoon. Yung habang natutulog lang po tayo, na iningatan ka, binantayan ka ng ating Panginoong Jesus. Hindi ba blessing yon? Hindi ba namulat sa kaisipan mo yon?
Hindi ba nagkaroon ng kaliwanagan dati? Pag natulog ka na lang. Hindi magpasalamat, hindi ka marunong magpasalamat. Pagkagising mo, hindi ka rin marunong magpasalamat. Pero ngayon, dahil naliwanagan ka, marunong ka nang magpasalamat sa lahat ng bagay. Natutunan din po natin, naliwanagan tayo, na hindi lang po blessing ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin, kung hindi po salvation, yung kaligtasan po na ating natamo ngayon. Noon hindi natin alam yan. Ano pa po? Yung healing sa pangalan ni Jesus. Merong kagalingan. Pangalan pa lang po ng ating Panginoong Jesus. The name above all name. Meron pong forgiveness kapag lumapit ka sa Kanya. Hindi na po nagtatala ang Diyos sa bawat kasalanan na ating nagagawa. Even right now. Burado na po yan. Ganyan po ang Diyos natin. Kaya nga, it brings light to their lives. Sabi niya po, liwanag, your words makes even simple people wise. Alam po ninyo, meron tayong isang kapastoran sa bundok po. Yung mga kulot. Yun po, hindi marunong magbasa ni sumulat. Pero, nung makilala niya po ang ating Panginoon, magdala yung Bible. Tinatawanan po siya ng mga kapwa niya, mga kulot. Inemang biyasang mamasa, inemang biyasang sumulat, magdala yung Bible, makanano na yung basa niya. Pero alam po ninyo, ito po yung nagbigay ng liwanag sa kanya, ng wisdom sa kanya. Humingi siya ng kaalaman sa Diyos. Alam po ninyo, ngayon marunong na siyang magbasa. Alam niyang basahin ang salita ng Diyos at sumulat po. That is how powerful ang salita ng Diyos. Yung word na sinasabi po. Hindi po ako nagbibiro. Alam ko po, kung ano po, pag pumupunta po sila dito, nakikita po ninyo, nagsalita na po siya dito. Yun po, patunay na ang word, ang salita ng Diyos ay buhay, makapangyarihan. Sabi nga po dito, kahit na yung simple, yung hindi nag-aral, pwedeng maging wise, maging marunong sa harapan ng Diyos. Dito rin po, naliwanagan tayo, nalaman po natin na tayo pala bilang anak ng isang makapangyarihan na Diyos, meron pala siyang ibinagkaloob sa atin ng authority. Naging maliwanag po sa atin. Marami po sa atin matagal nang mananampalataya. Bakit? Tuwing merong may karamdaman, pwedeng ikaw naman ang manalangin. Bakit? Tinatawag pa natin ang mga pastor, ang mga elders. Kaya pagod na pagod ang mga pastor. Pero ngayon pong nagkaroon tayo ng kaliwanagan, nalaman po natin na ang Diyos pala, pinagkalooban niya tayo ng authority. Ano yung authority na yun? To trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy, and nothing and no one will harm you. Kaya ngayon, nauunawan, meron na pala ako. Ngayon, meron pala akong authority. Kahit hindi ko pala tawagin sila pastor, pwede ko palang palayasin sa pangalan ni Jesus ang mga bad spirits, dahil yung kapangyarihan po na nasa sa amin, yung banal na espiritu na nasa sa amin, yan din po ang nasa sa inyo. Wala pong ipinagkaloob na iba-ibang espiritu sa atin ang Diyos. Ang demonyo po ang meron. Kanya-kanyang espiritu. Mapanako, mapaglaram. Mapalibuntok. Sabungero, sugarol. Diyan po ang espiritu, ba't kang Satanas? Pero kung Ginoo, makapangyarihan niya po. Ingatsukya katang. Greater is He. 1 John 4:4. Greater is He that is in you, in us, within us, than he who is in this world. Ano pa po? Ang sabi ng 2 Corinthians 10:4, ang salita, ang sandatang ginagamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagbagsak ng mga kuta. 2 Corinthians
10:4 po yan. Basahin po ninyo. Ginanap, sabi niya po, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Yan po. Ngayon po na ating napapag-aralan po yan, nagbigay ng kaliwanagan sa atin, nabuksan yung ating kaisipan. Ano po, yung spiritual nating mata, ano po, yung physical nating mata. Ngayon binabasa natin ang mga salita ng Diyos. Ito yung nagbibigay ng kapangyarihan sa atin. Liwanag. Nagkaroon ng liwanag sa atin. Ito pala, hindi kami basta-basta. Meron pala kaming mga sandata na pwedeng gamitin. Hindi katulad ng sandata ng mundong ito. Spiritual. Ganyan po tayo makapangyarihan. Kakaiba. We are peculiar people. Why? Because we are sons and daughters of a living God. Kaya nga po, makita po natin, sa kasalukuyan ako po, nasisiyahan po ako. Hindi nasisiyahan, nagagalak po ako. Na nakikita ko na ang kongregasyon po natin ay nagle-level up po. Marami po ang nag-level up sa atin, sa ating mga pananampalataya. Alam po ba ninyo na number 1 na pinipigilan ng kaaway, yung maunawaan natin o maliwanagan ng ating kaisipan sa salita ng Diyos? Yan ang ayaw niya, lalo na yung giving, yung tithings. Ayaw na ayaw niya, bibigyan niya tayo ng spiritong kakuriputan. Pero ngayon pong nagkakaroon tayo ng pagmumuni-muni ng salita ng Diyos, nagiging maliwanag sa atin. Hindi pala ganon ang gusto ng Diyos. Hindi pala yun ang pakay ng Diyos. Kung hindi maipakita mo, masunod mo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos at pagpapalaing Kanya, iingatan Kanya. Magiging pagpapala ka pa sa iba. Yun pala. Sino po ang nakakaranas nito na habang pinag-aaralan niya ang salita ng Diyos? Ganon yung na-enlighten po siya. Naniliwanagan po siya. Kaya ngayon, lalo mong minamahal, lalo kang napapamahal sa iyo ang Diyos. Lalo mo siyang binibigyan ng importansya sa sarili mo, sa buhay mo. Dahil maliwanag sa iyo ngayon. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4, Satan, who is the god of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious light of the good news. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Kaya nga po, sino ang Diyos ng mundong ito? Walang iba kung hindi si Satan. Kaya nga dito, ano ang trabaho niya? To steal, to kill, and to destroy. Kaya nga, ano ang sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, who is the God of this world has blinded the minds of those who don't believe. Binulag niya, isinara niya, kinandado niya yung kaisipan ng mga hindi naniniwala. Kanino? Kay Jesus. Kaya nga po, ang daming napapariwara. Tingnan po ninyo ang online sabong. Hindi ba binulag ni Satanas ang mga tao na nandiyan? Doon na lang po sa mga nagta-tricycle driver. Yung mga tricycle driver po. Maghapon, ang init sa labas. Kung umuulan, nauulanan ka. Pagkatapos, minsan mo lang itataya yung maghapong pinagpawisan mo doon sa online sabong. Tapos pag umuwi ka, ikaw pa ang galit. Hindi ba yan yung kagagawan ng kaaway? Binulag po sila. Ano pa yung balita? Yung anak niya, ibinenta niya. Bakit? Natalo o mayroon pang dapat siyang tumaya sa online sabong? Yan po yung nakikita na ganyan po binulag
ni Satanas ang mga tao na hindi naniniwala kay Jesus. Pero tayo, kitang-kita natin. Bakit? Bukas po yung physical at spiritual nating mata. Nakikita natin ngayon kung ano yung kagagawan ng kaaway, yung eskema, yung plano niya. Bakit? Bakit alam mo yon? Dahil nga pinag-aaralan mo ang salita ng Diyos at ito yung nagbibigay ng kaliwanagan, ng unawa sa iyo. Ito yung nagbibigay ng wisdom, ng knowledge, ng understanding upang maunawaan mo ano ang salita ng Diyos. Kaya nga po, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. They are unable to see the glorious. Hindi nila makita yung kaluwalhatian na liwanag ng mabuting balita. Tayo naman po, nakita natin yan. At nararanasan po natin. Amen. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Napaka-importante po nito. Kaya doon sa Romans chapter 12 verse 2, do not copy the system. Do not conform. Do not copy o yung pattern of this world. Yan po yung sistema, yung takbo ng panahon ngayon. Ngayon po, ang sistema ng mundo ngayon, ano po yung ginagawa niya? Kahit matanda, bata, teenager, hindi ba na-addict sa cellphone? Mo bahalo, adwa na ka palang oras kakanyan. Pero po tang sabihan na ng Holy Spirit, mamasa na ka. Ala ka pa man 1 minute, makapiyak na orang mata. Yan po yung takbo ng mundo ngayon. Pero tayo, iba tayo. Kakaiba tayo. Naliwanagan na tayo, nabuksan na po yung mata natin, yung kaisipan natin. Ano yung dapat? Hindi natin dapat gayahin ang takbo ng mundo po. Amen? Dapat tayo nga yung magliwanag eh. Tayo yung magliwanag, tayo yung maging asin. Kahit nasa saan po tayo. Naranasan na ho ba ninyo yung pumunta kayo sa isang gawain o kaya fellowship? Tapos may nagsabi nang dumating ka, nung katagalan, at yun pala'y kaya na. Kaya pala may naliwaing kay, ing atmosphere, meging payapa, at yun pala, ing kaya katamong kapata da born again. Dapat pag maragol mo ita. Bakit? Kasi mag-graduate siya, sasala ka. Sasala i-Kristo kaya ka. At yun kaya i-Kristo kaya ka. Manaliwa ka. Blessing ita karela. Ingkay. Matulay yung ginukya ka kanita. Kembye mo sa buhay mo. Nakikita nila. Nadadarama nila yung kapayapaan. Bakit? Nasa sa iyo kasi ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Kaya nga po dito sabi, kung itong glorious light of the good news, yung this message about the glory of Christ, kung mag-aaralan pa natin yan, yung Romans 5:8 sabi po, but God demonstrate His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Napakasarap po nito. Nabuksan na po yung ating kaisipan dito. Number 2, His word is our life. Yung life po dito, ito yung Zoe na sinasabi. Sa 1 John chapter 4 verse 4, sabi nga po, greater is He that is within us, that is in you, than he who is in this world. Noong si Kristo po, ang salita po, ay tinanggap po natin. Nagbigay buhay po ito sa atin. Iba po yung buhay na ito, yung buhay po natin ngayon. Iba po yung buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Yung meron pong kagalakan, merong kapayapaan, meron pong contentment, merong pag-ibig.
Yan po yung kakaiba dito sa buhay na meron tayo na ipinagkaloob ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 3, "Come to me with your ears wide open. Listen and you will find life. I will make an everlasting covenant with you. I will give you all the unfailing love I promised to you. Come to me with your ears wide open. Listen and you will find life." Sana po tayong lahat, pumunta po tayo, even yung mga nasa online po. Bukas sana, binuksan ninyo yung inyong mga tenga upang tanggapin, dinggin ang salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay po sa bawat isa't isa po sa atin. Proverbs chapter 4 verse 20-22, "Listen carefully, my dear child, to everything that I teach you, and pay attention." Katulad din po ito ng yung ears, your ears wide open. Buksan mo. Para maging marinig mo. Magluga ka. Tanggalan mo. Para marinig mo, para tumagos ng diretso sa kaisipan mo, sa puso mo. Pay attention to all that I have to say. Fill your thoughts with my words until they penetrate deep into your spirit. Fill. Punuin mo. Sabi po diyan, punuin mo yung kaisipan mo ng mga salita ng Diyos. Kaya nga, Joshua 1:8 po yan. Kung ano po yung nasa puso po natin, siya po yung lalabas sa atin. Yan po yung magiging aksyon mo. Kung puno ka ng hatred, ng unforgiveness, ang itsura mo, laging lamukot siya yung lupa mo. At ng salita mo, puros lang ang panagkas, negative langan. Pero kapag puno ng salita ng Diyos, ang puso mo, ang laman ng puso mo, sabi, "Fill your thoughts with my words." Pag nagsalita ka, mahinahon, may encouragement. Nagpapalakas ng loob sa mga nakakausap mo. Dumarating ka palang damang-dama na nila yung presensya ng banal na espiritu na nasa sa iyo. Yung mukha mo, nagra-radiate, yung parang kay Moses nung nakausap niya ang ating Diyos, na talagang nagliliwanag. Ito po yung sinasabi ng salitahan ng Diyos. Until they penetrate deep into your spirit. Hanggang ito po ay mag-penetrate, tumagos sa iyong espiritu. They will, sabi niya po, "Then as you unwrap my words, they will impart true life and radiate health into the very core of your being." Ito pala ay magbibigay ng na ang nagliliwanag. Yung health po natin. Kaya nga sabi ni David, yung salita mo ay parang pulot pukyutan. Honey na napakatamis, napakasarap. Kapag ito po ang salita ng Diyos nasa sa atin, wala pong pwedeng gawin ang kaaway sa atin. Hindi niya tayo pwedeng paglaruan. Alam niya marami po tayong bala. Ang sabi na po ng Romans chapter 8 verse 11, "And if the Spirit," sabi niya, "of Him who raised Jesus from the dead is living in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you." Amen po. Kaya nga po kapag punong-puno tayo ng salita ng Diyos, susunod po yung physical na yan, magiging malakas po tayo. Sa John chapter 6 verse 63, "The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life." Dito po yung kwento kung babasahin po ninyo, ang chapter 6 na yan, nung sabihin po ng Diyos sa kanyang mga disipulo na dapat kainin ninyo yung aking katawan, inumin ninyo yung aking dugo. Ang sabi po ng mga disipulo, yung mga nakarinig, napakabigat naman na katuruan nito. Hindi nila maintindihan. Napakarami po yung nag-backslide. Tumalikod sa Diyos, kay Jesus.
Dahil hindi nila maunawaan. Ano po, binulag sila ng kaaway dito. Ano po. Pero, ano po doon sa verse 68, sabi niya po, noong ang mga natira na lang, yung mga disipulo niya, yung 12. Sabi po dito, oh, kayo rin ba tatalikod? Pero sumagot po si Peter, ang sabi niya, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Kanino kami pupunta, Lord? Yung salita mo, nasa sa iyo, sabi niya. Yung salita na magbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kanino pa tayo pupunta? Gumulot ko pa puging Ginoo? Aranasan, peparanas na naning Ginoo sa atin kung gaano niya tayo kamahal, gaano kaimportante tayo sa ating Panginoon. 3 years na, pinakita ng Diyos sa atin na yung salita niya ay totoo. Hindi niya tayo pinabayaan, hindi niya tayo iniwan. Siya pa rin yung nagbigay ng kalakasan sa atin. Siya pa rin yung nag-sustain sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Kahit na po ano ang mangyari sa mundong ito, tandaan ninyo, wag na wag po tayong bibitaw sa salita ng Diyos sa ating Panginoon. Dahil siya lang po ang pwede pong kumarga sa atin, magsalba sa atin, sumagip sa atin ng totoo. Pangatlo po, His word is our weapon. Ang salita niya po, ay ito po yung sandata natin. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, For the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Sabi po, gaano ho ba yung pagitan ng kaluluwa at ng espiritu po natin? Nagbigay ng illustration, Pastor Manny, lalo na po sa mga kabataan, yung mga humihingi ng mga boyfriend at girlfriend. Lord, sana po, manyad ko po sana na boyfriend o girlfriend. Ita pong makanyan. Ano, sinabi na ingkain. O pagkatapos, Lord, sana po, yung palatandaan na akit ko, itang makakaya po, makamaluto yan. O kaya maka-yellow yan. O kaya maka-pink po. Hindi po. Kaya ba't ikit na? Ay, yapin ito. Pero, kung pagbabasihan mo ang salita ng Diyos, ang Bible, ano ang sinasabi? Do not be unequally yoked to the unbeliever. Ay, Pastor, o di kasi share ang kepa mo. Marami na pong ganyan nangyari. Marami na pong senaryo yan na nangyari. Hindi po tayo nagja-judge. Ano po, yun lang mga facts, mga katotohanan na nakita, na-experience na po natin. Ang sinasabi ko lang po dito. Marami na po yung ganyan. Nakasal nga sila. Ilang taon, maayos. Pagkatapos, wala na, unti-unti, wala na. Iba pa rin po. Yung kalooban ng Diyos. Perfect po yan. Magiging masaya po ang bawat isa't isa. Magiging masaya kayo. Ako mamaligwa. Nung atsuno ko king idad, balo na ng Ginoo yan. Makaplano yan O basa ni salita na ng Ginoo. Na sinabi na ng Ginoo, mamaligwa ka, ita na, kunan mo na ita, Makaplano ya po yan, makasulat po yan. Basa niya yung salita na ng Ginoo. Kaya po nagiging yung emosyon natin na sinusunod natin, kulang tayo sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Basahin mo, huwag ka magmadali, kapatid. Ibibigay sa tamang panahon ng Diyos kapag ready ka na. Kaya nga po sabi dito, ito po ay katulad ng espada na dalawa yung talim. Masakit po talaga. Kaya kung minsan po o madalas, kapag kayo ay nakakarinig na mensahe na salita ng Diyos, nasasaktan kayo, kasakit na naman magsalitang pastor. Hindi po kami.
Ang salita ng Diyos, sinasabi lang po namin. At ang salita ng Diyos, yan po yung tumatago sa puso po ninyo, nararanasan ninyo, nararamdaman po ninyo ngayon. Meron talagang epekto, may ginagawa talaga ang salita ng Diyos sa puso po ninyo. Kaya po, dapat ang attitude po ninyo dyan ay maging bukas ang inyong puso, ang inyong isipan. Bukas yung ating mata. Tanggapin po natin na may kaluwagan sa ating puso, sa ating kalooban. Dahil yan po yung kalooban ng Diyos. Meron siyang binabago sa iyo. Gusto niya, tanggalin mo yan para yung pagpapala na nakahanda sa iyo, maranasan mo. It penetrates even the dividing soul and spirit, joints and marrow. Gusto po yung laman ng buto, hanggang doon tumatagos ang salita ng Diyos. Judges the thoughts. Kaya niyang alamin. Hinahatulan niya yung ating pag-iisip, attitudes of the heart, ano yung nasa puso po natin. Alam ng salita ng Diyos. Alam ng Diyos po yan. Kaya nga po, napakasarap na lagi tayong mag-Joshua 1:8. Amen po ba? Kung ang salita ng Diyos, ito po yung weapon. Ano po? Sabi ng Ephesians chapter 6 verse 17, take the helmet of salvation and the swords of the Spirit, which is the Word of God. Ano po ang word, ang sword? Ito po yung Espiritu. Ano yung Espiritu na ito? Ito po yung Word of God, ang salita ng Diyos. Kapag kulang po tayo sa salita ng Diyos, hindi po puno yung puso natin ng salita ng Diyos, napaka maramdamin po natin. Mabalat sibuyas tamo. Itang dati tamong pangatao, agyung ibalik ning kalaban keka. Kung mainitin ng ulo mo, tampuhin ka, kayang-kaya niya, alam niya. Pero kung puno ka ng salita ng Diyos, kahit noon tampuhin ka, kahit noon malasibuyas ang iyong damdamin, noon ayaw mo magpatawad, pero kapag ngayon, punong-puno ang salita ng Diyos ang puso mo, hindi na niya kayang ipasok yan dahil puno nga yung puso mo ng salita ng Diyos. Wala nang lugar yon. Ganyan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Dapat puno po. Romans chapter 1 verse 16, ano po ang sabi niya? Ito rin yung sandata po natin. Para ano? Para makuha po natin sa kamay ng kaaway, yung mga binulag ng kaaway, ano po, maidala natin sa ating Panginoong Yesus. Yung Romans chapter 1 verse 16, ang sabi niya, for I am not ashamed of the gospel. Ito po yung glorious light of the good news. Yung gospel na ito. Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Kung hindi ka puno ng salita ng Diyos, kung hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, paano mo ma-share, maibabahagi ang pag-ibig ng Diyos? Paano mo maipapaliwanag sa kanila na ang Diyos pala, ang pangalan ni Jesus, yan lang pala ang pangalan na pwedeng magbigay ng kaligtasan sa tao at wala ng ibang pangalan? At ang pangalan ni Jesus, yan lang pala yung pangalan na pag binanggit mo kay Satanas, takot na takot siya. Tatakbo siya. Sa pangalan ni Jesus, merong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, merong kalayaan sa lahat ng uri ng bisyo, ng karamdaman, kung ano man meron ka. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng tuhod, yuyuko sa Kanya. That is how powerful ang pangalan ng ating Panginoon. The name above all name. Kaya kailangan po natin mag-meditate. Ilang taon na po natin naririnig. Halos every Sunday po, naririnig natin ang Joshua 1:8. Meditate, 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 meditate. Ang salita ng Diyos. Dahil ito yung pagkain ng Espiritu po natin. Hindi po hamburger. Hindi Jollibee, hindi McDonald's, hindi KFC, hindi Burger King. Ang pagkain ng Espiritu natin kung hindi ang salita ng Diyos. Gusto natin maging matatag
ang ating pananampalataya. Gusto natin na kaya natin pong tapakan ang kaaway. Meditate the Word of God. Isa puso mo, punuin mo ang puso mo ng salita ng Diyos. At mararanasan mo kung ano ang pangako ng Diyos. Sa salita po ng Diyos, naunawaan natin na we are saved by grace. Hindi po ng mabubuting gawa natin. Yung mabubuti nating gawa, yan po ay produkto. Yan po ay bunga nung makilala natin ang ating Panginoong Yesus. Nung tanggapin po natin siya. Naging righteous din po tayo, hindi rin po sa magagandang gawa natin, kung hindi dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. We are blessed. Pangako po yan. With Father Abraham. Kaya nga po, napakahalaga po na tayo po ay nagme-meditate ng salita ng Diyos dahil ito po yung weapon natin. Amen. Kung wala po tayong salita ng Diyos, kaya maraming mataloti, kareng Kristiyano. O sige na, mga di na ka. Pag-pray pa lang yan, ali ka na mo, marine ako eh. Kaya kung bahalo kasi sabihan ko. Bakit? Panigaralan mo pa yung sabihan mo? Kaya pinunano yung atsyok yung puso mo, yan mo lumol eh. Nung palagi kang biyasang pasalamat kang Ginoo, lumol yan. Kaya subok mo. Tayo ba, pag kumakain tayo sa labas, sa mga McDonald's, Jollibee, pag na-serve na yan, nananalangin ba tayo? Pinapasalamatan ba natin ang Diyos? Isa po yan sa pamamaraan kung paano tayo magliwanag. Makakarinay ta, mga di ka. Ako, pinagbibiliban ko pa nga eh. Humahanga nga ako doon sa mga tao pag nakikita ko kahit na kakanyan lamo. Balawin mo na itan eh. Biya sila pang pasala, i-acknowledge de pa. Kaya ingino kaya paralan dang makanyan. O itamo, bahalo tamo, ing katutuan. Masala. O tetamo agawa. Marineta ba? Pero ngayon po, binago na tayo ng ating Panginoon. Naging maliwanag na po sa atin. Amen po ba? Mag-review tayo na po. The power of His Word, sabi po. His Word is our light. His Word is our life. And His Word is our weapon. Sa Matthew chapter 4, verse 4 po, ang sabi niya, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Dito po, tinukso ni Satanas si Jesus dahil alam niya 40 days, 40 nights pong nag-ayuno, nag-fasting ang ating, wala pong kinain ni ininom ang ating Panginoong Jesus. Sinamantala po ni Satanas. Sabi niya siguro sa sarili niya, may naya kanya nini. Nepo, may naya kanya nini, ayam yang, ayam minum, ayam alayang tudtud. Labi ang kumuha nung agyuna. Kain. Kaya tinukso niya. Sabi, kumuha siya, sinabi niya kay Jesus, Jesus, sige nape ng bato ngayon eh. Gawan mo yung tinape. Akala ni Satanas, wala sa anim mo ni Jesus, yung sarili niya. Hindi niya alam talagang dahil puno nga siya ng presensya ng banal na Espiritu. Puno ang ating Panginoong Jesus doon sa presensya ng ang banal na Espiritu. Hindi alam ni Satanas yun. Kaya nung sagutin siya ng ating Panginoon, sinabi niya, man shall not live on bread alone, but on every word that comes, sabi po, from the mouth of God. May bulang iyan. Tayo, ganyan din po tayo. Hindi po, kita mo, minsan, danupan tamo mo. Tapa man mengan, pagtuwan niya pa mo kanyan yan. O kaya kapaman, mapali na kabuntok, aliwa na ka karakter, aliwa na ka ugali. Hindi po, o pakipusan niya. Ayanin mo di hello.
Papakit na. Naning sabihan mo kayang kalaban. Ba, Satanas, may galmusal ko. May merienda ako. Pagtuan pa mo, tuksuan mo ko, kakanyanan mo ko. Makukakit. Man shall not live by bread alone. Sabihan mo ito. Gamitan mo yung salita na ng Ginoo. Aliwait ang salita mo. Yung salita na ng Ginoo. It is written. Sabihan mo kaya. Ipamukha mo sa kanya. It is written. Makukakin, Satanas. Ingay. Amen po ba? Praise God. At ngayon po, narinig po natin ang salita ng Diyos. Kung paano po ka-powerful ang salita ng Diyos kapag ang puso po natin ay punong-puno ng salita ng Diyos. Never po tayo na pwedeng gapiin ng kaaway. At yung buhay po, yung liwanag, yung sandata na ito, ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Ito po yung magbibigay sa atin ng lakas na loob para yung mga unbelievers ay maidala po natin sa ating Panginoon Jesus. Amen po ba? Sige po, tayo po ay tatanggap ngayong umagang ito ng communion, ng banal na hapunan. Yung mong nasa kanilang tahanan, ihanda na po ninyo ang inyong mga banal na communion at sabay-sabay po tayo natatanggap.